Hello, hello, Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na bonus reading para po sa inyong mid-September. Ito po ay para sa inyong problem solved and manifestations confirmed. After this reading, we are manifesting our dreams at masosolusyonan na natin finally ang ating mga problema this time. So ngayon, hihimayin natin ang inyong buhay, kung ano ang naghihintay sa inyo, ano yung bumabalakid para makuha yung manifestations, at ano yung solusyon para malagpasan ang problema. So today, sit back, relax. Virgo, kulon nyo lang po yung mga karasonate kayo ha, and leave the rest. Use your intuition para makuha nyo po yung para sa inyo. Okay po? So, magagamit nyo yung inyong intuition today para malaman nyo po yung akmang-akmang messages na kalob sa inyo ng inyong spirit guides, mga kapwa ko Virgo. Ang birthday ko po September 18. Ano pong birthday ninyo? Happy birthday sa mga nagka-celebrate today habang nanonood nito. And also for the rest of Virgos celebrating for the rest of September. Okay po? So, Virgo, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking bagay po yan para sa akin every time na meron po tayong free reading for Virgo. So, from the bottom of my heart, thank you po Virgos for not skipping the ads. So, ano naghihintay po sa inyo ngayong buong mid-September para ma-solve ang problema at ma-manifest na, confirmed, inhale, and exhale at the center of your reading. Your current energy, you have the Moon card. Beautiful. What's blocking your manifestation this time? You have the Tower card. Ooh, interesting. In the area of what you need to do, you have the Hierophant. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Five of Wands. Lovely. In the area of what's coming in, anong papasok sa buhay mo this time, you have the Seven of Cups. Lovely. In the area of your divine messages, you have the Emperor card. Wow, very, very timely. In the area of your fortune, you have, wow, the Ten of Cups. Wow, happily ever after card. Fortune after difficulty. So, napakaganda para po sa ating lahat mga kapwa ko Virgo. So, this is really, really beautiful. In the area of your near future, you have the Nine of Swords. Interesting. Mamaya, hihimayin natin kung ano ibig sabihin yan. At ang outcome mo, at ang hidden, ano yung missing, ano yung kulang na kulang sa buhay natin para ma-solve na, para ma-manifest na. Ito yan. Mamaya, sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, ano muna, a lingering energy in your background, you have the Page of Pentacles. Okay, this time around, klarong-klaro, may papasok sa yung bagong bagay. Because Page of Pentacles is a card of a new blessing. New blessing na kailangang asikasuhin, kailangang aralin, kailangang buhisiin, kailangan i-make sure na kapag nandyan, grab mo agad, ano? Especially po after this eclipse, kung napapanood nyo po ito, I'm making this video at September 13. No? So, this time around, papasok tayo sa solar eclipse in our sign, Virgo, on September 21. Yang solar eclipse na yan, this is like a clarity for all of us. Nanggaling tayo sa isang magulo, confusing, talaga namang mga bagay na parang hindi natin maintindihan kung ano mangyayari, bakit ganito, bakit ganyan. Marami kang mga discomfort and unclear things nito mga nakaraang linggo. But after this solar eclipse on September 21, makakaasa ka na everything will go into places at lilinaw na. May mga bagay ka ng parang, ay, alam ko na gagawin ko. Parang meron ka na doon ipaprioritize sa bagay ngayong linggong ito. O mid-September, papasok na October. Kitang-kita dito na meron ka ng bagong ipaprioritize na mga bagay-bagay na dati, parang sabi mo, dapat ko ba itong i-value? Dapat ko ba itong pahalagahan? Is this for me? Pero namnamin mo, Virgo, itong paparating na solar eclipse because it will give you finally, the clarity that we need. At alam na natin kung ano yung mahalaga, alam natin kung ano yung mga bagay na hindi, alam na natin kung ano yung mga bagay na dapat nating bitawan. And the clarity now will give you parang a certain boost at saka parang lilinaw na yung daan para mayakap mo na kung ano talaga yung importante at ano yung hindi at ano yung magbibigay sa'yo ng valuable outcome moving forward. Okay? So, napakaganda. Talagang embracing a new blessing is here. So, at the center, in your core energy, ay tingnan mo natin yung mga cards mo. In the area of your good life or for good things in life, you have the Nine of Swords, you have the Seven of Cups, and you have the Ten of Cups. Kita ko rito, if you could just really get out of this stress o kaya anxious state sa buhay mo na parang ino-overthink mo daw, kahit ang dali-dali naman piliin, kahit ang
dali-dali naman tignan daw ng isang bagay, ino-overthink daw natin mga Virgo. Well, normal naman sa atin yan. We overthink, we overanalyze, we parang hinihimay natin masyado kahit na sometimes we can just look at it in a very simple way. Minsan nag-read between the lines ka kahit hindi naman, no? So parang pinapangunahan mo kahit ang ganda-ganda ng mga options na papasok sa buhay mo. And you just really need to enjoy life more, ha, Virgo, more than anything else. Enjoy life with your family, with your friends, with your work, with your career. Minsan ang ganda-ganda naman sana ng takbo pero lagi mo iniisip, ay baka magkamali ako, ay baka hindi ko maintindihan, ay baka magkamali ako ng gagawin. So, naunahan ka ng negativity more than just enjoying the process kasi ang ganda eh. May pintong magbubukas tapos may kaligayahan for you. Pero dahil nga iniisip mo, paano to, nananakaw ng stress and worry yung kaligayahan dapat. So ngayon, magandang lesson yan to really solve the problem head on and avoid confusion. Okay, para madaling matapos yung problema. In the area of your current situation, you have the Hierophant, the Moon card, and the Tower card. Nakita ko rito na sometimes in the middle of kaguluhan, in the middle of the things na hindi mo naiintindihan, hindi mo naunawaan, paano yan, a helping hand is here. Parang may guidance daw sa'yo ngayong mid-September patungo sa dulo ng buwan na ito. Parang you need to use your higher knowledge or higher wisdom na parang, okay, lawakan ko kaya yung pag-iisip ko. Ay baka meron pang ibang option bago ka tumulay. Kasi nakita ko na things will change eh. Pero parang ikaw, you are parang forcing or parang ayaw mong tignan yung mga posibilidad na ay baka pwedeng ganito, ay baka pwedeng ganyan, baka pwedeng gantong iba. Because we're afraid na baka pag gumalaw tayo, baka lalong gumulo, baka lalong masira yung plano, o baka lalong humirap kapag medyo nag-take risk tayo at sumunod tayo sa payo ng iba. I'm seeing here that you need to change something that is out of the box concept na parang kailangan mo kumuwala sa sistema, kailangan mo kumuwala sa nakasanayan para mahanap yung para sa'yo at ma-realize mo, ay, may madali palang ruta kumpara dun sa mga bagay na nakasanayan ko na. Parang you need to really change something. Itong missing mo mamaya, alamin natin yan. But first, meron ka ditong how to fix. You have the 5 of Wands and the Emperor card. You need to win something. Kailangan mo daw talagang, alam mo yon, kapag head-on ka, you need to really fight for what's yours. You need to defend what's yours. Parang for a very long time, nagpasensya ka, nagpaubaya ka, hinayaan mo lang. And your spirit cards are telling you, huy, laban tayo, laban. You need to have this fighting spirit at huwag kang papanghinaan agad-agad kung may problema dito, may aberya dyan. You need to really fight and move on and go on. Because nakita ko, makikita mo this week, this month, yung value ng pinaggalaban mo at makakahanap ka ng additional strength at energy na isubok pa. Kasi sabi mo, once in a lifetime lamang ito, baka hindi na maulit, so kailangan ko ng ilaban pa. Especially here, you have the Emperor card, the Moon card, and also the Nine of Swords. Matapang ka naman initially. Pero dahil may mga hindi ka sigurado, nahatakot ka kaagad, pinapangunahan ka ng alinlangan, ng kaba, ng takot sa mga bagay na uncertainty o sa mga bagay na unclear, which is normal naman at some point. Pero paano mo ba papanghawakan yung takot, kaba, alinlangan? Hahayaon bang kainin ka nito or you're gonna fight it and learn to navigate life kahit hindi ka sure, pero papanghawakan mo na hindi ko kailangan matakot, hindi ko kailangan mangamba, I will do my best para makalarga ako. Especially at your center, you have the Moon card number 18. Kung ito po ay birthday ninyo, birthday ko 18, or some of you, baka edad or address, something special number, this is a confirmation that this message is for you. Sa mga may birthday dyan on 18, happy birthday. Confirmation, malakas sa inyo to. The Moon card is all about clarity. Okay? May mga bagay sa buhay natin ito, mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, na parang ano bang gagawin ko? Hindi ko maintindihan. Saan ako pupunta? Unti-unting nababasag yung mga illusion natin. Dulot po yan ng September 7 lunar eclipse in the sign of Pisces. Diyan nag-ugat yung mga kaguluhan. Parang gusto mong iwan, gusto mong bitawan, gusto mong lumayo. Napakatindi. Pero nitong September 21 po, on solar eclipse on our sign Virgo, dito darating yung mga kalinawan. So kung meron ka mga bagay na you don't seem to find the right answers, huwag ka mag-alala, pababa tayo dito. You have the happiness card with the 10 of cups telling you, yes, may kasaganahan, yes, merong kalinawan sa mga bagay-bagay.
At parang totally makita mo, now gets ko na. Ganyan lang pala, okay na pala. So, meron ka mga bagay na mauunawaan na before parang sobrang sarado. Pero ngayon lalakas ang loob mo and you will believe in your faith, believe in yourself, and believe in your intuition. Sabi rito, ang bala mo daw, intuition mo. Yun ang bala mo today. Kahit na magulo, parang meron kang hinihintay na parang ano bang sagot doon, hindi pa sinasabi sa akin. Kating-kating ka nang malaman yung sagot o maintindihan yung next step or next advancement or development ng isang bagay or endeavor o pag-uusap. Pero ngayon parang nakabitin ka, no? Parang nakalubog ka sa ilalim ng tubig at napakatahimik pero walang development. Pero ngayon nakita ko, aangat ka na and the answers will come to you. Clarify natin. The moon card, i-clarify natin ang moon card sa current situation na mga kapwa ko Virgo. You have the King of Pentacles. Yes, at this point, nakita ko na unting-unting lilinaw yung mga bagay na vina-value mo at yung mga bagay na mahalaga. Kung dati parang lahat importante, dati parang lahat gusto mong panghawakan, pero nakita ko dito with this one pentacle, parang sinasabi niya, now is the right time for you to focus on one thing. Virgo, focus on one thing na alam mong mahalaga this time, na kailangan ng atensyon mo, kailangan ng oras mo, kailangan ng effort mo, yun ang papalaguin mo at yun ang bibigyan mo ng importansya. Kasi nakita mo yung parang, promising to parang dito lang muna ako mag-focus. Sa dami ng gulo sa paligid ko, at least ito parang sigurado, parang ganyan, okay? Ngayon, kailangan mo maging sigurista, kailangan mo maging maparaan, at kailangan mo maging to take a second look o i-reconsider ang isang bagay bago mo actionan or bitawan. Parang kung halimbawa, meron kang 4 na inaasikaso ngayon, sabi mo, yung 3 napakalabo pa, hindi ko sure kung may magaganap para sa 3 yan. Edi focus muna tayo sa isa. At itong isang ito ang paglaanan mo na maraming effort to make sure na mag-come up ka on the surface at make this your top priority at ma-extract mo yung magandang bunga niya. Okay? In the area of what's blocking you, this time, ano daw yung humaharang sa iyong manifestation, sa iyong mga problema, bakit hindi siya ma-solved, bakit hindi siya ma-confirmed. Sabi ng spirit guides mo, what's blocking your manifestation is the Tower card. Ibig sabihin, you're resisting change. Ayaw magbago, nakasanayan mo na yung ginagalawan mo dyan. Kung ikaw ay laging napipirme sa isang sitwasyon, sa isang relasyon, sa isang ugnayan, parang you don't want to advance. Parang nasa isip mo yung advancement, nasa isip mo yung growth, gusto mo maabot yun, gusto mo maabot yan, pero ano ba yung ginagawa mo ngayon? Parang, handa ka ba sa pagbabago? Baka nga minsan, may magbago lang ng konti, naiinis ka na, napipikon ka na, natataranta ka na, bakit ganyan, dapat ganito? So, you always want things on the same level every single day. To the point na, gusto ko naman magbago pero wala kang concrete action. Yung utak at saka puso at action, parang hindi aligned. Kaya talaga nakita ko rito kanina, you need to get out of the system, get out of the box ideas, makabago. Sinasabi rito na parang some of us, we are so in tuned with routines. Sanay na sanay tayo sa isang routine na paulit-ulit. Okay na tayo doon. Nasa safe space tayo. Nasa comfort zone tayo. Once may magbago sa routine na yan, boom, biglang na-disorient ka na. Parang ano nagagawin ko? Para ka ng Lego o Jenga na parang hinugot lang yung isa natumba na, parang ganyan. So ngayon, don't resist change. Change is inevitable. Kailangan mo to para makuha yung minamanifest mo at ma-solve yung problema mo. Sabi dito, yung manifestation, may kakambal yan na responsibilidad. Hindi porket pangarap ko pong makabili ng bahay o pangarap ko pong makabili ng kotse o makatapos sa pag-aaral ang anak ko. Yung mga minamanifest mo, may kaakibat yan na obligasyon at saka determinating power para yan ay mangyari. We need to convince the universe, si Lord, the higher being, kung naman po ang pinapaliwanaan nyo, na handa tayong ibigay ang effort natin to get that manifestation and to be responsible enough na mapanghawakan yung manifestation for a very long time. Parang ganyan. So ngayon ang payo sa'yo, don't resist change. Kung ito ay kinakailangan talaga maganap this time na kailangan lumipat doon, kailangan ayusin to, kailangan mo present sa harapan ng mga tao, kailangan lumipat sa ibang lugar o iwanan na yung mga dapat iwanan, accept mo lang yung mga pagbabago kasi kailangan na yan. No? Kung ang mga application forms nga kailangan ng ganito, kailangan ganyan, kailangan ganon, ginagawa mo, 'di ba? What more pa sa life mo? So if things are needed, alam kong ramdam mo 'yan, Virgo. Alam kong ramdam mo kung ano yung mga bagay na dapat baguhin. Accept that
and move forward with that change. The Tower card, the Three of Wands. Yes. Meron ka ba daw mga hinihintay, matyagang hinihintay na maganap o makuha? Some of you either naghihintay ng call, text, or chat, no? Or naghihintay ka na expansion sa buhay mo. Sabi ko nga kanina, alam kong gusto mo eh. Gusto mo ng growth, gusto mo ng pagbabago, gusto mo ng lumawak o lumaki. Pero sabi dito, ano ba yung handa mong gawin para lumago yan o dumating na siya? Sometimes, some of us, hindi ko sinasabing lahat, some of us are willing to get the manifestation pero hindi natin kayang tapatan yung manifestation. Halimbawa, pangarap ko pong maging singer pero hindi ka nag-audition, hindi ka naglalagay ng mga kanta mo online sa mga social media mo, nahihiya kang kumanta sa mga harapan ng friends mo man lang. So, paano magaganap yung minamanifest mong gusto mong maging singer? Kung hindi ka naman gumagawa everyday ng mga paraan to change the course of your life, papalapit do sa minamanifest mo. Hintay ka ng hintay. Sabi rito, sometimes you need to take action and step forward. Tira mo yung paa niya. Nakataas yung kanyang kabilang sakong. Kita nyo ba? Ay, teka lang, i-focus ko lang ha. Ayan, kita ba? Hindi nyo kita sa camera ko yan, pasensya na po. Pero sa kanyang paa, nakataas yung kabilang sakong. Ibig sabihin, habang naghihintay siya, handa na siyang humakbang. Handa na siyang to move forward or to take action kasi napaghandaan na niya. And ngayon parang take off na lang ang kailangan. Kailangan na mag-take off at kailangan ng pagbabago in your part na. Handa na ako, kukunin ko na to, susulungin ko na to. Okay? In your what's blocking, unang-una, you have deception. A slippery slope erodes trust. Honesty fosters connection and authenticity, integrity, transparency, and trust. Yes, kailangan daw ngayon na parang magtiwala ka lang sa mga bagay na nagaganap with the Tower card. May tinatanggal, may inaalis, yung mga ilusyon, yung mga pantasya, binabasag yun ngayon. At unti-unti mo na makikita yung katotohanan at yung realidad ng iyong buhay para alam mo kung ano yung right step at hindi ka nabubulagan doon sa mga ina-expect mong hindi pala mangyayari o nakalihis pala sa realidad mo. Ngayon, magtiwala ka daw and do your best with integrity, with honesty, and makipag-connect ka lang and makipag-ugnayan ka lang in the best way possible with other people. I'm seeing here, rebuild your name, rebuild your reputation, the way that you want other people perceived you. Okay? Now, the message, you have resentment. It often festers, causing a desire for revenge. Let go of the past to find peace. Forgiveness, release, serenity. Tanggalin na daw yung mga galit mo, yung mga kinimkim na galit sa mga bagay in the past na walang pinatunguhan, walang nangyari, walang naganap, nauwi sa wala. Ngayon daw, lagi mo buksan ang isip mo sa mga paparating at hayaan mo lang magbago. Nagabago ang buhay mo, kaya don't cling into something na wala na magandang hatid para sa'yo. Okay? In the area of what you need to do, ano daw kailangan mong gawin, you have the Hierophant. Hierophant, sinasabi rito, higher knowledge, higher learning. May mga bagay kang gustong abutin, mga pagbabago sa buhay, kung problema mo po yan, o kaya minamanifest mo, kailangan daw aralin mo this time. Or listen. Dapat daw makinig ka daw muna ngayon. Yan ang narinig ko. Listen to other people's advice, other people's idea and opinion. Baka makatulong daw yan sa'yo in solving your problem. Maaring nalilimitahan na daw ang isip mo ngayon. Katabing-katabi niya si Nine of Swords. Parang puro anxiety, stress ka na, overthinking, or go over-analyze ka na, sabi mo, hala, paano to? Pero with this help from other people, maaring teacher mo, mentor mo, boss mo, o tatay mo, o nanay mo, kasi naman yung opinion ay vina-value mo everyday, sila daw yung makakatulong sa'yo para lumawak ang isip mo at makahanap ka ng out of the box na mga solusyon sa iyong pinaproblema. Nakita ko rin dito, what you need to do, Virgo, palakasin mo ang inyong spiritual power, ha? Magdasal, magsimba, kung ano man po ang relihiyon nyo. Kumapit ka sa iyong spiritual power because Hierophant is our ugnayan with the higher being. Parang siya yung ating guard o ating bridge sa Diyos o sa higher power. Kaya ngayon, fix your spiritual strength para kapitan mo si God. Continue having hope, continue praying. Nakita ko rin dito about home setting, bahay. Kaya talagang this is the right time for you to be with your family, to be with your loved ones, cultivate that strong relationship para kahit ano man ang pagdaanan mo, kakayanin mo siya kasi kasama mo ang pamilya. Okay? Hierophant, i-clarify natin. Hierophant is being clarified by
You have the Justice card. Yes. Ngayon nakita ko talaga dito balance, balance, balance. Para malaman mo yung katotohanan. Halimbawa, meron ka mga balak gawin, problema mo nga, gusto mong isolve, magtanong-tanong ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Marami, marami yan. And then, balansehin mo. Alin doon ang tama? Parang, ay, oo nga no, tama yung sinabi mo, buti sinabi mo yan. Hindi ko yan naalala before. Ngayon lang pumasok sa isip ko. So, ay, oo nga, maganda yung idea mo. Sige, pag-isipan ko. So, the more people you consult para sa problema mo this time, doon mo mababalanse yung next big step mo. Kasi yung mga katotohanan, yan po yung simbolo ng espada dito, yung katotohanan. Nasa kamay mo na. Alam mo na yung mga nakahantad na katotohanan sa buhay mo na before hindi mo naiisip kasi abalang-abala ka doon sa confusion and aligaga and pangamba. Ngayon dahil nakabukas na yung mga mata mo sa mga katotohanang narinig mo, mababalanse mo na kung ano yung next big step mo. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the 5 of Wands. You need to focus on the clarity of your mind. No? Kasi parang gulong-gulo ka na, litong-lito ka na. Parehong in the area of what you need to focus on and area of what's coming in, parehong confusion, pagkalito sa mga bagay-bagay. Kasi ang daming option eh. Parang ang dami mong pwedeng gawin, ang dami mong pwedeng gawin na ibang bagay, more than this thing na pinakakaabalahan mo. Pero parang walang nangyayari, walang dulot na outcome for you. Sabi mo, ano ba dapat kong gawin? Ano pang next big step ko? Marami ka nakalinya, marami ka nakatago dyan na pwede mong alas para ilaban, pero you don't seem to know what is the best one na ilaban o ilabas, no? Nakita ko rito na you will learn from your other competition. Halimbawa, kung very, very competitive po yung mundo mo, na ginagalawan mo sa trabaho, sa negosyo, o sa buhay, nakita ko rito na huwag mo silang ituring na kalaban. Maaring ituring mo sila na mga taong makakatulong sa'yo. Ano yung ginagawa niya na tama na pwede mo i-apply sa sarili mo? Ano yung ginagawa niya na successful na tignan mo baka kaya mo rin, pwede mong i-apply sa'yo para maging better ka daw. I'm seeing you parang I don't know why, nakakita ko ng image na tinatasahan na lapis. Ibig sabihin, you need to polish or pakinisin or patalasin ang iyong skills para makakip up ka sa grupo at ikaw yung mamayani mag-stand out ka dito. Okay? The 5 of Wands, nakita ko dyan, no time for competition, no time for looking sa katabi mo, looking at them, focusing on their growth, focusing on their success. Yung success mo ang tignan mo, okay? Yun daw ang kailangan mo i-develop. Huwag mo nang tignan yung ibang tao, lalo ka lang papanghinaan, lalo ka lang madi-discourage, kaya focus within, okay? The 5 of Wands being clarified by the Fool card. Yes, new strategy, new ways. Kailangan daw makabago yung iyong atake. At handa ka gumawa ng mga bagay na out of your comfort zone na hindi mo pa nagagawa before. Pero sabi mo, ay, i-execute ko kaya to. Subukan ko kaya yan. Ganito kayang paraan na gawin ko. Baka this time around manalo na ako. O this time around mapansin na ako. O this time around ako na yung mamayani. So, with the confusion here, you need to take a risk and to have a bold decision. Nakita ko rito na yung pagsisimula sa buhay mo, yung pag-andar ng buhay, imbis na upuan mo, kasi litong-lito ka na, no? Sabi mo, paano kaya yun? Paano kaya? Nakakatakot, nakakaba. Pero kaya hindi daw umaandar kasi parang lahi kang umaalis, lahi kang, wag mo natin harapin yan. Ay, next time na lang. Kaya lang gumugulo. Kaya ngayon sabi dito, hakbangan na, upuan na, pag-usapan na, para ikaw mismo makahanap ka na ng concrete decision at lumiwalag ng isip mo. In the area of what's coming in, you have the 7 of Cups. 7 of Cups is confusion. Confused ka na to mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, sabi mo, paano to? Pero this time around, nakita ko talaga, after this eclipse, on September 21 and 22, unti-unting liliwanag na sa'yo kung ano yung mga bagay na importante at ipaprioritize mo moving forward hanggang dulo ng September, papasok ng October at the end of the year. No? Yung mga problema mo, masasolve na yan kasi makikita mo na kung ano yung tamang timpla or ano yung next big step mo moving forward. Nakita ko dyan may plano ka na, pero kalmahan mo lang ang puso mo para mahanap mo yung next big thing. Narinig ko, focus on your passion. Focus on what matters most. Doon ka magsimula para paunti-unti malakaran mo. Okay? The 7 of Cups is being clarified by the 9 of Swords. Dalawang beses lumabas ang 9 of Swords. 9-9 is all about release. Ano daw ba yung mga bagay na dapat mong pakawalan na at bitawan? Para mag-zero down ka daw. Para na unti-unti, tingnan mo dito. Halimbawa, marami kang options, marami kang gustong gawin. Alin dyan ang hindi mo kayang gawin ngayon? Practical ka muna ngayon, Virgo, ha? Ano yung kaya mong gawin ngayon na kaya ng katawan mo, kaya ng pera mo, kaya ng sitwasyon mo, kaya ng ginagalawan mo, no?
para mawala to mga anxiety mo, mga worry mo o pagkalito mo. Nakita ko na do things na kaya mong simulan ngayon at doable ngayon. Do ka daw muna magsimula. Kaya sinabi ko sa iyo kanina, work on your passion kasi your passion will give you clarity. Kaya kung nalilito ka, kailangan daw pakawalan mo muna yung ibang bagay na pinapanghawakan mo pero hindi mo pa naman kayang aksyonan ngayon o hindi mo pa kayang i-solve ngayon. One at a time ka daw muna, okay? Para hindi ka mabigatan, para hindi ka ma-overwhelm. Solve things first, pa isa-isa lang. Kasi sabi ko nga dito, i-prioritize mo muna yung isa para mabuo mo yan, mapalago mo yan, saka mo puntahan yung iba. Okay? In what's coming in, unang-una, you have transformation. A fresh new way of living emerges. Yes, talaga meron kang full card here. May pagbabago sa mga ginagawa mo, may pagbabago sa kalituhan mo, sa atake mo, sa diskarte mo. At yung pagbabago na yan ang magdudulot sa iyo ng magandang simula. At talagang total new life. Okay? Another message, you have unknown territory. You're exactly where you need to be. Yes. Akala mo siguro parang wala lang umaandar, wala lang nangyayari, bakit paikot-ikot ako dito? Sabi ng spirit guides mo, narinig ko, God is preparing you. Kung naisip mo ngayon, bakit hindi ako gumagalaw? Bakit ako naiwan dito? Bakit ito anong gawin ko? Bakit para ang tagal mangyari? No, para kang tren na nag-i-stop sa isang stasyon, tapos aandar ulit, stop na naman, aandar ulit, stop na naman sa kabilang stasyon. It's all about God preparing you. Para may kailangan ka daw talagang matutunan sa mga pagdadaanan mo ngayon. At kapag natutunan mo na yan, handang-handa ka na doon sa blessing na ibibigay niya. Okay? Ngayon, marami ka pang dapat gawin, Virgo. Kalinawan, itapon yung mga stress, worry, anxiety, overthinking. Hindi makakatulong sa iyo yung mga anxiety mo para ma-solve tong confusion sa isip mo. Use your passion. Ano yung kayang-kayang gawin ngayon, doon ka muna magsimula. Okay? In the area of your divine messages, you have the Emperor card. Emperor card is all about your power, your ability to solve, your ability to take action. Huwag na ipagpasa bukas, huwag nang bitawan, or huwag na i-ignore. Parang harapin yung dapat harapin. Especially here, with a full card. Nakita ko talaga kanina na para bagang may mga dapat ka nang lutasin na mga bagay-bagay na matagal na magulo, pero iniisan tabi mo kasi iniiwasan mo na harapin siya because baka matrabaho, magulo, or nasanay ka sa comfort zone mo na alam mo pag tinapos mo to, may bagong simula ka ulit. And you don't know if you can enter a new beginning ng ganun kadali. Para sabi mo, hindi ko kasi alam yun, nakakatakot doon, kaya ayoko muna umalis dito, parang ganyan. So, your ability, your power to move is your key para harapin yan. Yung mga problema, nakita ko rito na maging wise ka daw. Kailangan kinoconsult mo muna bago ka umaksyon. Don't be short-tempered, ha. Huwag yung parang bigla-bigla ka lang sasabog porque hindi mo nakuha yung gusto mo. Maging maunawain, maging maparaan, maging madiskarte. And huwag kang parang diktador at in a sense na parang gusto ko. Pag hindi nasunod, mga away ka na o magagalit ka na, mababad mood ka na. Sometimes, you need to, katulad ng isang hari, katulad ng isang emperor, susugod siya sa moment na alam niyang panahon na. Parang ganyan. Learn to practice the life of everything ay may tamang aksyon, may tamang panahon, may tamang laban, may mga laban ka rin na dapat mo nang urungan, may mga bagay na dapat mo ignore. Be the emperor, be the bigger person and matured enough to know kung ano yung mga bagay na dapat mo hakbangan. Okay? The Emperor card, clarify natin, hindi porket emperor ka, matapang ka, isusugod ka na lang basta-basta. Sometimes you need to be wiser enough and matured enough para yung next big step mo ay hindi bumalik sa'yo. Okay? The Emperor card, you have two cards. Kunin natin, Emperor, yes. Clarify niya ang sarili niya, maging matapang ka daw, and use your heart, your emotions. Meaning to say, kung ano yung magpapaligaya sa'yo, yun ang sundin mo, yun ang puntahan mo. Kapag alam mo tong bagay na to ay very, very toxic, hindi ka na masaya, parang feeling mo, puro sakit lang ang ulo binibigay sa'yo, learn to walk away. Be brave enough to walk away on something na hindi ka na maligaya. Pag alam mong itong bagay na ito ay parang wala na akong mapipiga, okay na sa akin yan, alis na ako, yun, follow your heart. Because your heart will not betray you. Your heart, hindi ka niyan ililigaw. Nakita ko na this time around, may papasok na kaligayahan para sa'yo at harapin mo yon. Meron ka mga gustong kunin, nahatakot ka lang na hakbangan siya, maybe because naiilang ka sa responsibilidad na kaakibat nung kaligayahan na gusto mong kunin. Or hindi mo alam hindi ka sure kung makukuha mo talaga siya, kaya takot na takot kang hakbangan ng paa mo. Pero nakita ko, paano mo malalaman kung hindi ka hahakbang, di ba? Paano mo makikita kung para sa iyo ba talaga yung gusto mong yan, kung hindi ka gagawa ng paraan? In the area for divine messages, you have the ability to affect your own destiny. Yes, kilos, katapangan, yan ang makaka-apekto sa iyong gustong gawin.
You have the ability, meron ka daw kakayanan na maapektuhan o magkaroon ng resulta ang destiny mo. Hindi mo pwedeng iasa lang sa kapalaran. Sometimes you need to move. And that move is your power para magbago ang kapalaran mo. Now, the message you have, endurance is the key to success. Yes, yung tapang, sigasig, paglaban kahit pagod na, hindi susuko, hindi hihinto. Yung talagang kumpiyansa mo sa puso mo na akin to, makukuha ko to. That is your power. Okay? In the area of your fortune, you have the 10 of Cups. Yes, meron kang wishes and manifestation. Tingnan mo sila, hinihiling lang nila kay God yun. Biglang boom, nag-appear sa langit parang, hi, nandyan na. Nandyan na, kaya sobrang saya ng buong pamilya. Ibig sabihin, sa fortune area mo, meron kang hiniling. Meron kang minanifest na matutupad this time. Kaya anong dapat gawin, Virgo? Tapatan yung pagpunta ng manifestation mo na umappear sa langit para mahila mo yan sa lupa at ma-maintain mo for a very long time. Tapatan mo yung manifestation. Alagaan, buhisiin, aralin kung kailangan aralin para tumagal sa life mo, para magstay, mag-maintain for a long-term gain. Kung yan po ay negosyo or goal or pangarap na gantong material wealth o pera, kung ano man po yan, alagaan para tumagal para sa pamilya at para sa'yo. Happily ever after card, fortune after difficulty is definitely nandito. Ito man nakaraang linggo, nakaraang buwan, parang hirap na hirap ka, especially nanggaling ka sa tower o katabi ay tower, papunta ka sa kaligayahan. Nabubuo na yung mga bagay before na sira o yung mga bagay before na masakit o gapang ka ng gapang, pero ngayon talaga namang okay na, magiging okay ang lahat. Okay? 10 of Cups, the 7 of Swords. 7 of Swords, diskarte. Narinig ko dito na bagong atake, yun ang makukuha mo, bagong option or bagong sistema or bagong strategy ang in-apply mo this time around, kaya umubra bigla. Kung dati yung meron kang problema, hindi ma-solve, meron kang mina-manifest na hindi mo makuha-kuha, sabi mo, ay, ano kaya yung bago kong gagawin? Ano kaya yung bago kong strategy? Kaya talaga lumabas dito, see the full card eh. You need a new option or a new way para this time around, ikaw na yung magwagi. So, nakita ko rin dito kung ano yung darating para sa pamilya. Nabawa pera, good news, may bahay na, nanalo ka sa ganito, nakabili ka ng ganyan para sa pamilya. Isikreto mo daw muna ha. Because 7 of Swords is all about working in shadows. Huwag mong ipamalita, huwag mong ipagsabi kahit kanino kasi maraming tao sa paligid natin ang hindi maaasahan. Kaya make sure na muna, secret lang muna ito para walang makaharang dun sa swerte, walang makaharang doon sa frequency and energy of luck. Okay? Because other people in our lives, akala natin mabait, akala natin mapapagkakatiwalaan, pero yun pala yung mga taong yan, puro nega ang iniisip tungkol sa atin, baka ma-jinx ka. Kaya learn to be quiet and silent success muna tayo ngayon, and silent move. At i-celebrate mo lang yung life with the people that you truly trust and truly in your smaller circle, okay? Learn to be discreet muna ngayon, okay? Sa fortune mo, bigyan kita ng cards. Unang-una, you have hand, in need of help, assistance, and guidance. Yes, ngayon kung talagang kailangan mo ng tulong, huwag ka daw mahiyang humingi ng tulong, darating yan para sa'yo. Now, the message, you have bird perched, waiting for news, package, and letter. Yes, sabi ko nga kanina, parang may hinihintay ka ng tawag, text, or chat from someone na sabi mo, para makalalaga ako, ito na yung kailangan kong gawin. Another message, you have Cain. Pay attention to your health. Yes, ngayong linggong ito, especially mid-September, tapos ng buwan na ito, kailangan magpahinga ka. Ang dami mong mga inaalala. Yung mental health mo, baka maapektuhan. Make sure na meron kang moderation with the things that you're thinking about. Okay? Another message, you have wind chimes. Peace and harmony. Maglaan ka doon ng maraming oras sa katahimikan, magandang relasyon. Kung may mga away, pagpasa Diyos mo na lamang, wag mo nang i-big deal. Now, the message of leg, stepping into a new experience. Yes, ito yung full card kanina. Meron ka talagang mga bagong bagay na natanggapin with the Page of Pentacles 2. Now, the message of angel, spiritual guidance, protection from harm. Yes, yung mga angel guide mo na sa tabi mo. Kaya wag ka na mag-aalala with the area of your fortune, you have the 9 of Swords. Marami kang overthinking, marami kang problema, marami kang kinakatakot. Kaya ngayon itapon mo sa bintana yan. If you have God, don't worry. If you have God, why stress? So, dapat naging payapa na ang puso mo. Matulog ka na maraming oras sa Virgo, 7 to 8 hours kung hindi kaya. Kahit paputol-putol in the day, magkaroon ka ng time for rest. Protect your energy. Protect your body. Okay? At yung mental health mo. Minsan, magkaroon ka ng sistema para bitawan mo, para dalian yung mga problema. Kumain ka sa labas, makipagkwentuhan ka sa mga friends mo, sa mga anak mo, sa family mo. Cultivate a time of bonding time para makalimutan mo itong mga issue at problema mo. Okay? May mga paraan, may mga tamang oras at okasyon para isipin ang problema. Pero kadalasan, just relax and enjoy your life. Okay?
Susi yan para manatiling intact at healthy ang katawan at isip mo. Okay? The Nine of Swords, you have the Judgment card. Yes, ipagpasa Diyos mo na. Tingnan mo siya, oh. Marami rin siyang problema. Pareho kayo naman problema. Pareho kayong paano to, paano to, paano to. Pero with the Judgment card, tinaasan niya kay God. Sabi niya, God, kayo na pong bahala dito. Gagawin ko lang po yung makakaya ko sa problema ko, sa minamanifest ko. Pero kayo na pong bahala gumawa sa other half o sa katuparan po nito. Tinataas ko na po sa inyo. Pinagkakatiwala ko na po sa inyo. I-rest ko na po ito. So ngayon, cultivate a time to rest. Huwag ka masyadong mag-alala. Huwag ka masyadong mangamba. God will provide. God will provide. The money will come in. The money will flow. Don't overthink. Pag in-overthink mo yan, puro nega iniisip mo, nega din papasok. Okay? Yan ang isipin mo this time. In the area of what's missing, ito yun. Ano yung missing moment, puzzle piece na kailangan mo para ma-solve na yung problema at ma-manifest mo na yung mga bagay na gusto mo? You have wow, the Ten of Pentacles. It's all about long term. Yung mga bagay na hindi long term, temporary lang, i-let go mo na yan. Sabi nga ni Cher, yung iconic singer na si Cher, sabi niya, if this problem will not affect me 5 years from now, let it go. Okay? Kung yung isang bagay ay hindi ganun kahalaga para sa'yo, na parang, next 5 years, hindi ko na ito papahalagahan, edi wag mo nang bigyang buhay, wag mo nang pagpawisan, wag mo na i-big deal. Halimbawa, si pinsan mo, kinuha yung bag mo sa kwarto, hindi nagpaalam, binalik na lang, saka na lang nagsabi, sabi mo, ay, paproblemahin ko ba yan? Sige, wag na, close naman kami. So, may mga bahay ka daw na wag na i-big deal. At ngayon daw, simulan mo na yung mga bagay na pangmatagalan. Trabaho, negosyo, pangarap, ugnayan, relationship, pag-ibig, kung yan ay long term mong hinahangad na makuha at manatili sa buhay mo, yun daw yung pag-aksihan mo ng oras more than anything else. Nakita ko rito, meron kang mga negosyo or trabaho or sideline na gustong bunuin o gustong itayo this time. Nakita ko talaga na ito yung magdudulot sa'yo ng pangmatagalang kaligayahan. Legacy for the family, for the kids, for your mga apo. Nakita ko talaga dito na kung ano yung makakabuti para sa lahat, yun ang unahin mo. Pero kung may mga problema ka here and there na mababaw naman, may isip mo, ay parang ang babaw lang nun. Ay parang kayang-kaya naman namin yan, lusutan, okay lang yan. Time now for you na wag nang i-big deal yun and move on with your life. The more happy you are, the happier you are, the better. Nakita ko rin dito na kung meron mga issues sa pamilya tungkol sa mga mana, sa mga property, upuan na para matapos na, para hindi pa lalong lumaki. Okay? Nakita ko rin dito na dapat daw yung mata mo, yung vision mo, yung gusto mo mangyari, pang matagalan na. Tama na yung mga temporary ha, mga temporaryng kilig-kilig, temporary na mga gusot-gusot o mga hinahabol-habol mo na alam mong wala nang dulot sa'yo, time na para bumitaw at yung mga kukunin mo ngayon pang matagalan na. Okay? Nakita ko rin dito, apple of the eye, parang may bagong relasyon na papasok. Kung yan ay pangmatagalan na nakikita mo, why not? Why not, di ba? But for sure, para magstay daw sa buhay mo isang bagay ng pangmatagalan, aralin mo ha, make this your top priority, huwag mo i-take for granted, make sure na nakatuto ka everyday, okay? Ten of Cups is a devil card, yes. Marami mga tao sa paligid ang nega, toxic, humaharang sa'yo para makuha mo yung gusto mo, no? Para nakita ko rito, don't listen to the people na talagang kanigahan lang ang dulot sa'yo. Halimbawa, kung lola mo man yan, or pinsan, or tito, or katrabaho, or boss, or someone in your community, kapitbahay mo, no? Huwag mo hayaang maapektuhan ka para yung mga pangmatagalan mong kinikip sa life mo ay hindi rin maapektuhan. Learn to be decisive. Nakita ko rito na itibagin mo yung mga ilusyon, yung mga matatamis sa salita, yung mga pinapangako sa iyo na hindi naman pala magaganap. Lagi mong hanapin ang katotohanan. Always research, Virgo. Research, and know the truth. Huwag ka mabulag sa matatamis sa salita o sa sinasabi lang sa iyo. Dapat kumilos ka para malaman mo yung katotohanan at alam mo kung ano yung tatagal at ano yung hindi. Learn to be decisive at know the truth. Okay? Mahalaga yan para sa'yo. Nakita ko rin dito na baguhin mo na daw, Virgo, yung mga mali mong ginagawa. Yung mga katamaran, mga bisyo, sugal, kung ano yung kumakadena sa'yo para hindi ka mag-grow, para hindi umandar yung isang bagay, putulin mo na daw yun para long-term gains ay pumasok na. Okay, Virgo, that is your mid-September bonus reading for problem solved and manifestations confirmed. 10 ka nakarasari, 10 nakarelate, comment down below. And I'm giving you manifestation dust and problem solved dust para matupad na yung mga dasal na yan at makuha na yung minamanifest. Confirmed na sa buhay na natin. Congrats po. So Virgo, 10 ka nakarelate, comment down below and I'll be seeing you next time. See you again. This has been James or James Arrow PH. God bless everybody.